So mga kapatid, last na po ito nating tatalakayin sa last version ng Revelation. Ito na po yung last version ng Revelation. Ito na po yung ating talakayin dito sa last ng episode ng Pahayag 22. Ito po yung Revelation 22 verse 14 hanggang 20, no? So tatalakayin po natin siya. Alamin natin ang anong meron dito. So yun ang mga kapatid, alamin po natin kung ano talaga meron dito. Ang nakalagay dito, mapalad ang naglilinis ng mga damit nila dahil papayagan silang makapasok sa lungsod at kumain ng bunga na walang bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay, no? So yun po ang sabi dito. So atin po siyang basahin, mga kapatid. Palad ang naglilinis ng mga damit nila dahil papayagan silang makapasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. So yun mga kapatid, no? So maliwanag po ang sinabi dyan na bibigyan ang mga tao ng pagkain ng buhay ng walang hanggan dyan galing sa kahoy na yan. Yun po yung pinagkaloob ng Panginoon sa atin lahat. So ang gawin lang po natin, kailangan lang po natin na manalangin at lagi lang po natin pag-pray ang ating mga sarili para po natin lagi natin maalala ang Panginoon at lagi po natin gabay ang Panginoon sa ating pang araw-araw. So mga kapatid, basahin natin dito. Yan. So let's go mga kapatid. Giimbita ang banal na espiritu at ang babaeng ikakasal. Hali kayo. Ang lahat ng nakarinig nito ay magsabi rin, hali kayo. Lumapit ang sinumang nauuhaw at gustong uminom ng tubig na nagbibigay buhay. Wala itong bayad. So walang bayad kasi tayo mga anak ng Diyos, wala tayong babayaran kasi ang ating mga ginagawa ay yun ang nais ng Diyos. Kaya po tayo binigyan ng tubig ng walang bayad at nagbibigay buhay yun, mga kapatid. So dito tatalakayin po natin sa 20. Talakayin po natin sa 20 mga kapatid, no? Ito po yung 20 na last na pala talaga itong ating tatalakayin sa 20 na to. 20 hanggang 21. So yun na po yung ating tatalakayin para matapos-tapos na po yung ating mga nakita dito sa Revelation na to. So tatalakayin natin mga kapatid. Si Jesus ang nagpapatunay sa lahat ng nakasulat dito. At sinabi pa niya, talagang malapit na akong dumating. So yun mga kapatid, ang sinasabi dito, malapit na siyang dumating. Ang totoo talaga, malapit na mga kapatid, kasi nagsimula na yung mga kapatid, nagsimula na yung digmaan ng Israel at Hamas, no? So ang ibig sabihin yun po ay pakiramdam at paalala sa lahat ng tao ng ating Panginoon na mangyayari talaga. Ang una kasi mangyayari dyan ng digmaan doon sa Israel. Doon kasi ang una ng digmaan ng Israel. Kasi maliit lang yan na bansa pero napakatibay yan dahil hindi papayag ng Panginoon ng iba ang pupuksa yan sa bansa na yan. Kundi mismo talaga si Jesus talaga ang magpuksa dyan sa bansa na yan. Kaya si Jesus talaga ang makapuksa lang yan. Kaya pinabigyan ng anghel na nagbabantay doon sa Israel. Lagi po may protection yan ng Israel doon. Na pinahintulutan ng Panginoon na hindi po yan masisira kahit anong mangyari. Siya lang po ang magsisira niyan kasi siya po naghuhukom dyan. So mga kapatid, patuloy po natin siyang basahin. Sinabi ko naman, sana nga po, pumarito na po kayo, Panginoong Jesus. Pagpalain kayong lahat ng Panginoong Jesus. Amen. So mga kapatid, napaka ng buhay kasi ito po yung pinakahuli ng kabanata dito sa Revelation. Ito po yung sabi diyan ni Kristo, no? So napakasimpleng bagay dito. Pagpalain kayo ng lahat ng Panginoon Jesucristo. So napakatindi ang ating panungkulan sa Panginoon sapagkat kailangan talaga natin mananampalataya sa Kanya para po tayo mabigyan
ng karapat-dapat niyang kalugod-lugod na nanggaling sa Kanya. So mga kapatid, bakit po ba na ang lahat ng tao ay ayaw pa rin nila maniwala? So bakit po ba, anong person, anong purpose, bakit po sila ayaw maniwala sa pamagitan na yan? Mga kapatid, isa lang po ang ating nalalaman dyan. So ano ba kailangan natin alam? Ang Diyos na po ang bahala sa dyan ng mga tao. Mga kapatid, tayo po ay nanungkulan sa Panginoon at pinahayag po natin yung katotohanan sapagkat hindi po sila maniwala, wala na po, labas na po tayo dyan. Ang importante na pahayag na po natin dyan. Kasi kung pipilitin mo ang tao, ikaw pa ang maging masama sa kanilang mga pagtingin. So mga kapatid, napakasimpleng bagay lang po ang natin ang inihiling sa lahat ng tao na para lamang sa ating Panginoong Diyos. Hindi naman to para sa atin para naman to sa ating Panginoong Diyos Kasi ang ibig sabihin kasi nito, kasi mahirap kasi pag tayo lang ang maliligtas sa pagdarating ng panahon ng ating Panginoong Diyos. Ganito kasi ang kailangan kasi natin yung malaman ng lahat na ang ating panungkulan sa Diyos ay may dahilan. Napakalaking dahilan po bakit po tayo nasa ating Panginoon. Dahil po andito po ang kalaban ng ating Panginoon. Andito po yung supail ng Panginoon. Dito po yung kanyang tinapon doon sa galing sa langit, tinapon dito sa ating mundo. Si Satanas po. Kaya nakalaban po natin si Satanas mga kapatid. Kaya mahirapan tayo dito sa mundo. Kaya kailangan talaga natin na may Diyos sa ating buhay para po tayo hindi bibigyan ng paghihirap at sakit ng demonyo. Kasi lahat naman talaga nagbibigay ng sakit ng ating katawan. Walang iba ang demonyo kasi bawat na pagsabi ng demonyo, gawin mo yan, masama na yung katawan mo, nasama na. Kasi bakit? Yung ginagawa mo masama hindi naayon sa katawan mo. Hindi pwedeng pasukin ang katawan mo yan Hindi kaya. Kaya ayun po ang magsisimula ng sakit ng iyong katawan. Pero sa pamagitan talaga mga kapatid, ang lahat talaga na mayari ng lahat ng buhay, hindi po tayo. Panginoon lang po ang mayari ng ating buhay. So kailangan lang po talaga natin na ipaalam ang katotohanan at dapat po natin gawin ang dapat gawin na ayon sa Panginoon. Hindi na po natin gawin yung debate niya mga kapatid. Wala magandang idudulog po yung debate na yan sapagkat masisira lamang ang paniniwala ng mga tao sa Panginoon nating Diyos. No? Kasi ang iba nagsabi, demonyo ka. Iba yung paniniwala mo, iba yung sinamba mo, demonyo ka. Wala po tayong ganyanan mga kapatid. Kahit tao lang tayo, hindi po tayo karapatan. Wala po tayong karapatan maghusga ng tao. Sapagkat ang Diyos lang po ang nag-uhusga dyan. Mga kapatid, ang tanging hiling ko lang sa inyo na para sa ating Panginoon ay magkakaisa po tayo. Magkakaisa tayo at ipamahagi po natin lahat. At sabay natin ipamalita sa lahat ng tao ang ating nalalaman na nagaling sa ating Panginoon Diyos. Wala po tayong kukontrahan. Maliban sa pare, pastor, misyonary, yang po. Lahat na nagsasabi ng naayon sa ating Panginoon, huwag po natin silang husgahan kasi yun po ay utos ng Panginoon. Hindi po nag-utos ang Panginoon para magdebate ngayon. Kasi wala po talagang magandang may dudulot sa lahat ng tao na nakikinig sa inyo. So nabasa na nga natin Nabasa na nga natin mga kapatid na wala talagang kabuluhan yung ating pinaglalaban. Kasi alam naman talaga ng Panginoon na siya lang talagang gumagawa ng paraan. Huwag na po natin pilitin ayaw man ng tao sa ganyang paraan. Diyos na po para dyan. So mga kapatid, hanggang dito na lang po sa ating pagbibigay bahagi sa lahat ng ating naayon sa Panginoon. So mga kapatid, ingat kayo palagi at lagi kayong manalangin, manampalataya sa inyong ginagawa. Yun lang po ang nais ko mga kapatid para po tayo magkaisa at magsama-sama sa pagdarating ng ating Panginoon Diyos. So mga kapatid, salamat sa inyo. God bless to. Ingat kayo palagi sa inyong ginagawa.